Hi guys, it's your Tito back at again with another video. Ito po ang inyong Tito B. At tingnan, bagong ligo po tayo ngayon. At tayo po ay baldado dahil ayan po oh, may tumubo pong malaking pigsa sa tuhod ko. Grabe ang sakit. Grabe ang sakit. Pangalawang beses pa lang po magkaroon ng pigsa, no? At doon pa sa may parting hindi siya yung gumagalaw, hindi siya naka-freeze lang gaya ng mga laman o kaya sa hindi mo iba sa leeg. Yun nga, pasok muna natin yung intro. So, yun nga guys, no? Gaya ng pinakita ko, hindi ko napapakita, medyo graphic siya. May pigsa nga ako sa tuhod. Bali dati, tinubukan ko na pigsa sa hita. Medyo kinaya ko yun dahil, syempre hita, laman lang, hindi gumagalaw. Hindi kaya nung nasa tuhod. Grabe, kada hakbang, kada lakad, para akong matutumba dahil yung sakit. Parang pag iniapak ko yung paa ko, tapos yung sakit mararamdam ko sa tuhod ko, parang hindi ko masuportahan yung bigat ko. Ay, grabe. So, hindi ko masyado ipapakita guys, dahil hindi naman siya super graphic, pero ang pangit pa rin tignan. Pati tabi po sa kumakain. At yun nga sabi, amoxicillin uminom, hindi naman ako makainom. Hina-hot compress ko na lang, pero parang tinigil ko rin yung hot compress kasi although nakakatulong, parang pinapabilis niya yung paghinog. At ang sakit. Grabe, ang sakit. So, ginagawa ko na lang, uminom ako ng tubig na marami. Tapos, ini-sprayan ko siya lagi ng alcohol. Nililinis ko siya lagi. Hindi ko na ina-hot compress dahil pinapahinga ko na lang. Kaya nga hindi ako masyadong naglalakad yan. Higa lang ako maghapon. Nung naligo nga ako, hirap na hirap ako. Yan po ang mga pinagdadaanan ng mga OFW dito sa abroad. Pag kami nagkakasakit, gaya ng lagnat, yung ganito, pigsa, o pag naman sana yung mga grabing sakit, walang nag-aalaga sa amin dito, kaya kailangan matibay kami, matatag kami, dahil hindi ko naman pwedeng asahan yung mga kasama nyo sa bahay, di syempre may kanya-kanyang buhay, tsaka napasok sila sa trabaho, hindi naman sila pwedeng mag-absent para alagaan ka lang, share lang po ito, no? Hindi naman nilalahat ko ng OFW, pero karamihan sa mga sitwasyon ng OFW ay ganito. Pag nagkasakit kami, walang ibang mag-aalaga sa amin kundi kami lang. Kaya ito po ang ginagawa ko dahil walang mag-aalaga sa akin, pahinga lang. Pero pumasok ako kanina, nag-in lang ako, gumawa lang ako ng konting report at babalik ako mamaya para tapusin yung ibang report. Tapos uwi na ako ulit. Hindi ko talaga kaya. So yun lang guys, no? Sa mga kapwa ko OFW dyan, lalo na yung mga may sakit, laban lang. Alam ko mahirap, pero kaya natin yan. OFW tayo eh. Yun muna guys. At besides po niyan, mga ka-abroad, hindi pa rin matatapos dahil hindi ka pwede magpahinga. Gaya niyan. Gaya niyan. Meron ako mga tiklupin. So, kahit medyo masama ang pakiramdam ko, kailangan ko magtiklop ng damit. Dahil walang magtitiklop niyan para sa akin. Yan ang mga pinagdadaanan namin mga OFW. Lalo na yung mag-isa lang sa bahay. Siguro na yung mga kasambahay mas grabe pa dahil sa bahay lang talaga hindi naman sila makakalabas. Although pwede ako lumabas, sakit, tumitibok para kang nakakain ng maanghang na sili na tarap. So ito hindi masakit. Ayun nga guys, no? Ano yung sinasabi ko, lalo na siguro yung mga kasambahay natin dyan na medyo hindi sila goods ng kanyang amo, no? Ang hirap siguro lalo ng sitwasyon nyo. Dahil alam ko, yung iba dyan, papagalitan pa ng amo dahil may sakit, hindi ka magtatrabaho. Ganun talaga. Pero laban lang tayo mga ka-abroad, lalo na sa mga kasama ko na mga kagaya ko nandito sa Saudi Arabia or kahit nasaan man kayo sa ibang bansa na yun na nga, OFW kayo kahit sa ibang bansa. Laban lang tayo. So guys, tiklop muna ako ng damit.
So yun na nga guys, no, yan ang ilan sa mga realidad na pinagdadaanan ng mga OFW yung kagaya ko. Na kahit may sakit kami, kahit may nararamdaman kami ay kailangan pa rin namin gawin ng mga normal na ginagawa namin sa araw-araw nung wala kaming karamdaman. Hay, buhay OFW nga naman. At gaya nga ng sinabi ko, maswerte pa ako dahil ako nakakapagpahinga. Yung mga kasambahay natin na nagtatrabaho sa bahay, minsan matapang yung amo, nagagalit pa sila dahil hindi sila napapakinabangan. Mahirap man tanggapin pero wala tayong magagawa. Grabe, parang pagtutupi lang, napakahirap, no? So, yan po ang mga struggle. Yan po ang mga struggle. Yan po ang mga struggle ng mga OFW yung may sakit. So, pagkatapos kong magtupi, alagay ko naman siya sa cabinet. Grabe, pati pagtayo, ang hirap. Putsang, grabe itong trace na pigsa to. So, lagay ko muna sa cabinet, guys. So, ganito pala ang pakiramdam guys nung magkaroon ng pigsa dun sa area or sa part ng body mo na continuously na-flex yung muscle, no? Hindi gaya dun sa ibang part ng katawan mo na yung muscle hindi siya ganun laging nagalaw. Kaya nga dito nasa tuhod. So, pag lumakbang ako, konting stretch ng muscle ko na stretch din si pigsa kaya ang sakit. So, kung makikita nyo dyan, kahit isang hakbang hirap na hirap ako. At take note, hindi ko pa binabaluktot yung tuhod ko dyan. Binubuhat ko yung left leg ko dahil nga sobrang sakit. Hay, sana last na tong pigsa na to. Ayoko nang maulit-ulit yung ganito. Alam ko na, iba sa inyo dyan ay nagsasabing nag-iinarte ako, pigsa lang yan. Guys, aray ko, subukan nyo magkaroon ng pigsa sa mga party, gaya niya sa siko o sa tuhod. Ay, grabe. Tsaka, pangalawang beses ko pa nagkaroon ng pigsa sa tanan ng buhay ko, guys. Kaya, ngayon siya masakit dahil yung una sa hita, so laman lang. Hindi naman siya na-stretch, hindi siya nagpe-flex. Ngayon, nasa tuhod. So, talagang, syempre, nagbe-bend yung tuhod natin. Dahil humahakbang ka. So, lagi siyang na-agitate, lagi siyang na-aggravate. Aggravate, make a problem, injury, or offense worse or more serious. Wow, English, aggravate. Kaya lalo siyang sumasakit. Kaya, ultimo paglalakad, ang hirap. Pag pumunta nga ako sa kusina, para akong, pilay. Mapapakita ko sa inyo mamaya guys pag kumuha ako din na pagkain. Tsaka pag nagluluto ako, hindi ako masyadong makatayo ng matagal. Pati nga yung pagtatayo, uupo, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Sinashare ko lang to guys dahil yung mga ibang ka-OFW natin, ganito rin ang sitwasyon or minsan mas malala pa or minsan naman hindi. Dahil ito ay parte ng aming sakripisyo para mas sa aming pamilya. At the same time, kailangan naming paglabanan para din sa aming pamilya. Kaya kailangan magpagaling kami lagi, magpalakas kami lagi. Kailangan talaga superman at superwoman kami. Hindi kami pwedeng nagkakasakit dahil may mga taong masa sa amin. Yun lang po guys, ha? Hindi naman po sa nag-iinarte ako dahil sa pigsa ko, no? Sinishare ko lang na baka yung mga ibang ka-OFW ko dyan, mga ka-abroad ko dyan, may pinagdadaanan din ganito. So, yun lang po guys. Mamaya, tingnan nyo, maglalakad ako. So, yun, no? Share ko lang, nakita ko na. Share ko lang po yung maliit na short trip namin sa isang pet shop o isang lugar na may mga pet shop dito sa Riyadh dahil after niyang pag-visit na yan ay ganito ang nangyari or ito yung mangyayari sa next vlog. Yeah, let's go. لا تمسكني كذا لا تمسكني كذا شفت ما في جاز والله والله هذا شكله اوكي جيبه جيبه معكم ايوه This one how much? Wow!
Ah. Kaya mong hawakan to? Oh, she's angry. Santang Dior. Ang ganda ng mga pusa. Ganyan yung pusa nating brown na nawala. Maganda oh. Mga Persian to eh. Ay, malungkot siya. Ito, Himalayan. Ito, laki na oh. Itim oh. Ito, tapang. Ay. Ayan, cute. Ang ganda-ganda niya sa bata. Ay, ganda. So, yun guys. Teka lang. Ingay ng laptop ko. Kamay-ingay. Oh. Teka lang, Glock 9. So, yun guys, no? Paduktong na to ng vlog ko. Kita nyo naman ba yung damit ko. Yun nga. So, dahil dyan sa pagbisi sa pet shop na yan, nakaramdam ako ng, yung parang nabawasan ng stress ko sa trabaho, ganyan, kasi hindi naman halos lahat ng OFW or lahat kami ng OFW na stress sa trabaho, syempre kahit naman siguro nasa Pilipinas ka na nakaka-stress pa rin anyway, yun na nga. So dahil dyan sa pagpunta namin sa pet shop na yan, nakaisip akong mag-alaga ng hayop, since nagtatrabaho ako sa isang food manufacturing company, hindi ako pwede mag-alaga ng pusa, hindi ako pwede mag-alaga ng aso or ibon. Dahil may mga balahibo yon na pwedeng kumapit sa damit ko at pwedeng madala ko sa loob ng planta. So, naisip ako mag-alaga ng isda. At kung ano man yung isdang naalagaan ko ay abangan nyo sa mga future vlogs ko. Kasi meron na ako nabili. Hindi ko lang na-vlog pero baka bumalik pa ako ng isang beses dahil may mga ginawa akong hindi nagtagumpay. Explain ko na lang dun sa mga upcoming vlogs ko. Pero yun muna. Baka dito ko na lang tapusin yung vlog na to dahil maliligo pa ako at kailangan ko nang pumasok ulit sa trabaho kahit na medyo maga pa rin yung pigsa ko. Although okay naman na siya. Meron akong nilalagay na cream. Ayan, ko lang ipapakita. Hindi siya sponsored. Yan, ito po ay baliktad. Anyway, babaliktarin ko na lang yung screen. Yan, para sa mga nandito sa Saudi Arabia, yan. Yan, para sa mga nandito sa Saudi Arabia, pwede yan sa gamot sa pigsa. Or kung ano may mga sugat-sugat. Kasi para siyang Bioderm. Yan ang Bioderm, English yarn. Yan ang Bioderm version ng Saudi Arabia. So, yan yung binigay sa akin ng doktor nung nagpunta ako dahil hindi ko na kaya. Ayoko kasi uminom ng antibiotics. Mas gusto ko yung, iti-treat ko yung gamot sa labas. Ayoko yung buong system ko. Anyway, tsaka kumakain naman ako ng bawang tuwing umaga para na rin ako nag-antibiotic. So, yun lang guys. Hanggang dito muna ang vlog na to at abangan nyo mga next i-upload ko pa habang sinisipag-sipag pa tayo. Sana nga magtuloy-tuloy na at maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng vlog ko. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga upcoming videos ko. Pasensya na kayo, nakahiga lang ako lagi pero siguro sa mga next videos ko medyo mobile na tayo, medyo nakakagalaw na tayo. Yun nga pala, maraming salamat po ulit. Pa-subscribe na lang at pa-share at hanggang sa muli, ito po ang inyong Tito Big. Enjoy!